So what's up sa mga kahombre ko dyan? So pang-limang panggagatas na po natin ito sa issue nitong si Yana. Kaso lang mga kahombre ko, hindi ko siya mapigilan kasi una sa lahat, may pera dito. Pangalawa mga kahombre ko, kailangan nyo ng update. Everybody needs an update. Kasi kailangan din po ni Mr. Pascua na magkaroon ng boost. Hindi lang yung influencer na sumira sa kanya sa social media ang may karapatan, kundi siya rin. Kaso syempre mga kahombre ko, in fact, sinabi niya nga sa video niya na kailangan sana nila din ng tulong. Humihingi sila ng suporta sa kanyang pamilya. Even siguro kahit moral lang. Sabi po yan ng kapatid noong Jimmy Pascua. Ako po si Nordito Pascua, brother po ni Mr. Jimmy Pascua, which is sa incident po ng Rough Road. Ayan. So, this is calling to Yana for this live on FB. Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Zambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay Kuya ko, desidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo dahil unang-una in-expose mo ang pamilya namin. Kapwa-tawad na lamang po tayo at tanggapin ang mga susunod na nagaganap. Sa mga taga-Sambalenyo, sa kapwa-Sambalenyo, relatives, family, sa lahat ng mga sumusuporta at naghihingi ng update, hindi namin po kasi kayo maisa-isa. So kami po, ang buong pamilya ng Pascua is humihingi po ng suporta at ng concern at nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta at humihingi talaga ng response sa sa mga pangyayari na to. So yun lamang po at maraming salamat po. So again po, dito po kaming ituloy yung kaso laban kay Aliana dahil in-expose niya po ang pamilya namin. Yun lamang po, maraming salamat po. Nag-video na rin sa wakas ang isa sa tunay na dikit ng naargabyado dito, no, sa issue na ito na si Jimmy Pascua. Kapatid niya mga kahombre ko, yung nagsalita on behalf of him. At sinabi niya mga kahombre ko na bagong taon, bagong talpakan, meron o wala lang naman pipiliin nyo nasa link down below nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go! Nakita nila na bumalik ito si Yana sa Zambales para humingi ng apology sa kuya niya. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. Nakita din natin mga kahombre ko na tunay pala, legitimate sila na taga Zambales. Imagine niyo mga kahombre ko, gaano kahiya-hiya tong ganitong situation, no? Na isang taga Maynila pumunta sa probinsya nila at siya pa mismo ang nang mata sa taga dun mismo sa lugar na yun. Could you imagine mga kahombre ko, gaano kasaklap ito? And she actually tried to nabastusin at babuyin siya sa social media. But luckily, ang mga netizens ngayon matatalino na. Alam niyo yun, hindi kayo agad nagpadala na porket babae, porket siya'y nag-video, siya na agad yung panalo sa sitwasyon. Alam niyo yun, kahit papano masasabi ko na we are in a good and proper way finally sa social media. Tandaan, focus lang tayo lahat lagi sa tunay na balita ha. Huwag tayo sa fake news. Meron din at marami ding mga news dyan na pekeng lumalabas. Ito, totoo to mga kahombre ko. Anyway, ang sabi po ng kapatid na argabyado na si Mr. Jimmy Pascua, kahit daw mag-public apology si Yana, desidido pa rin po silang magkaso dahil in-expose niya ang pamilya nila. Kailangan tanggapin ni Yana ang mga mangyayari. Mga kahombre ko, we are actually witnessing on something incredibly vicious. Grabe to mga kahombre ko. Dahil lang sa video content niya na in-upload niya mismo sa page niya, nawasak po siya ng tuluyan sa publiko, sa fans niya, at syempre, sa gobyerno. At ngayon, mga kahombre ko, hindi rin po siya aatrasan ng pamilya na inargabyado niya. Grabe to, mga kahombre ko. This is actually a well-deserved
downfall of an influencer, motovlogger, mga kahombre ko, na nagsisimula pa lang because she only has 400,000 plus. And ito pa, mga kahombre ko, how can you say na ikaw ay sincere sa apologies mo kung hindi mo binura yung video na pinagkaguluhan, mga kahombre ko? Yung video na pinagkasimulan ng lahat ng gulo na to. Up till now, it's counting 20 million views up. Hindi niya po kayang bitawan yan, mga kahombre ko, dahil yung views is just too much. Hindi niya kaya. This is for the fame. Exactly, mga kahombre ko, tulad nitong kanyang tropa na Boss Carl. Ito pong hinayupak na ito halatang manggagamit lang din. Ginagamit niya rin lang itong kanyang kaibigan na si Yana. Si Yana, yung mga tao na sinasabi mo na malapit sa'yo, na mahal ka and all, look kung anong ginagawa sa'yo. Ginagatasan ka rin lang. And to tell you the truth, sa nakikita ko dito, mga kahombre ko, yung kaibigan niya na to, na si Carl, syempre magtropa sila. Uulitin ko lang ginawa niya rin to, mga kahombre ko. Ginawa niya rin yung exact thing na ginawa ni Yana. Hindi nga lang po nag-trend. And ang gagaling po nila, literal na sila po yung definition ng kamote rider. Kasi imagine niyo, mga kahombre ko, napaka walang kwenta nilang tao na sila na nga ang nakakagawa ng mali. Sila pa ang parang tama. Exactly tulad ng kamote riders. Kaya nga tinawag kamote riders dahil sa ganyang klase ng mentalidad. And isa pa, mga kahombre ko, nakakalungkot sa isang banda rin. Kasi imagine ninyo pinaghirapan po ng mga motovlogger na tulad nila Hammerman, tulad ni Jawo Motovlog, tulad ni Team Katagumpay, tulad ni Reed, at marami pang iba. Si Red Sweet Potato, pinapanood ko rin yan back in the day. Kahombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Yan mga yan, mga kahombre ko, kahit kailan hindi naman na-issue sa gantong klase ng situation. Alam nyo, mga kahombre ko, itong mga motovloggers na to, sila yung parang nagpasimula sa mundo na yan. And now, isipin nyo, mga kahombre ko, yung mundo na pinaglaanan nila ng talento nila, ng time nila, ng dugot pawis sila, ngayon, mga kahombre ko, nasisira na dahil lang sa isang personalidad o sa mga personalidad na tulad ni Yana. It's very sad, mga kahombre ko, kasi marami ring nagawang maayos, ang ibang mga motovloggers, hindi lang naman lahat tulad ng mga yan, di ba? Meron pa po tayong senador na nadadamay sa kaguluhan na ito dahil lang magkasama lang, naihambing lang yung pangalan niya at yung pangalan ng Yana. Siyempre, pare-parehas po silang mga nagmomotor, di, siyempre, maliit lang ang mundo na yan, nagkakasama-sama talaga, di ba? Mga kahombre ko, makikita po nating lahat na sobrang saklap at hinagpis ang tono ng pananalita nitong kapatid ni Mr. Pascua. To the point na parang mangiyak-ngiyak pa siya. Alam niyo kasi, mga kahombre ko, lalo na kapag normal na tao ka lang, hindi po ganun kadali, ang magkaroon bigla ng spotlight. All of a sudden, nasa iyo agad yung spotlight, tas parang yung kuya mo pa yung mali, yung kapamilya mo yung mali. Subukan nyo, mga kahombre ko, na sa inyo nangyari yon. Let's just say na si Jimmy Pascua yung tatay nyo. Tingnan ko lang kung anong ginawa nyo. Sa totoo lang, mga kahombre ko, sobrang kalmado pa nga ng pamilya nito si Mr. Pascua. Kasi sa totoo lang, nasira po ang buong imahe ni Kuya. Kasi talagang inilabas niya with no hesitations, wala pong blurred. Ngayon, the damage has been done. Napanood na po ito ng almost 20, 30, 50, 100 million na mga tao sa buong Pilipinas. Now, yung mukhang yun po, sobrang nakakahiya, lalo na po, at baka meron pa silang iniingatan ng mga negosyo nila, kumbaga, dignidad nila. Alam niyo yon, mga kahombre ko? Tapos, sinubukan ni Yana, actually, she tried. Very hard, very hard. Niyang sinubukan na wasakin po ang imahe ni Mr. Jimmy Pascua. Yung palang i-video niya, ina-edit niya pa, mga kahombre ko. Pagka-edit niya, ipinost niya pa. So, nagkaroon po siya, mga kahombre ko, ng 3 beses upang pag-isipang maigi yung i-upload niya. By the time na natapos na yung recording niya, kanyang inedit, tapos in-upload niya. Ang haba po ng oras na yan. But still, ang nasa utak po ng babae na ito, mawawasak niya
si Mr. Jimmy Pascua kasi siya talaga yung mali at hindi siya. Imagine ninyo mga kahombre ko, ang dami niyang mga kaibigan na motovlogger. Hindi man lang pinigilan ng mga tropa niya itong si Yana na i-upload itong ganitong klase ng situation. Hindi nila naiisip man lang na meron at merong maghahabol sa kanila na pamilya nung kanilang tinarantado at binastos. Isipin nyo yon mga kahombre ko kung gaano po actually kaseryoso nito. Dahil marami nagsasabi, bakit ganyan? Wala naman napatay, wala naman... Yes, it's very understandable. Unfortunately, kung hindi to aaksyonan ng tama, maaari itong pamarisan. Gayahin ng napakarami. As napakadali na lang po ngayong mag-vlog. Basta may hawak ka ng kahit anong kabulastugan gawin mo. Kung sa tingin mo magte-trending, then do it. Ganyan na po ang mundo na social media ngayon. To tell you the truth, ako sa akin, bilang ako si MG, ang layo na nilakad ko ngayon sa social media. Masyado nang malayo yung content ko ngayon kaysa dati. And sa totoo lang, nalulungkot ako sa nangyayari sa social media ngayon. Dahil anyway, nagbago na ako Pero natatakot ako para sa mga anak ko na ganito yung mapapanood nila agad. Babae na akala mo kung sino. Pa-English, akala mo kung sino na. Namakyo pa sa tao na alam yun, wala namang kasalanan. It's actually a very harsh world. Kaya hindi rin po nating masisisi ang ating gobyerno na gumawa agad ng aksyon para hindi po ito pamarisan. And to tell you the truth, wala akong kinalaman, hindi ko kilala si Senator J.B. Ejercito. Hands down tayo kay Senator because he's done a good job. Pinakita niya na hindi siya bias or something. Dun lang siya sa tama, mga kahombre ko. Hopefully, mabigyan po natin ng moral support ito si Mr. Pascua, mga kahombre ko. Kasi kailangan po nila talaga. As syempre, kahit anong mangyari, meron at merong impluensya itong si Yana kesa dito sa tao na ito. One love. Good fucking vibes.